Hindi na natin Amen. tinitingnan yung pagkaka-divide natin. Ang Oo nga, ginagawa oo. natin is, yun nga, nagpo-proclaim tayo ng gospel at That's it. yun nga, nag-unite tayo. Si Pastor Ron, hindi ko yan kasama sa fellowship. Hindi tayo Pero magkasama ng local church. hindi naman kami nagba-Bible study palagi. Pareho kaming kahit na ito, Isang message by natin. the way, we only have an outline pero wala kaming script. Pinag-uusapan kasi Oo parehong nga. Bible yung binabasa na, hindi ba Pastor Ron? Marami Yes, nagtanong yes. kasi sa akin, sabi niya, yun nga, tungkol, sinasabi nila, ano daw, kayo, disipulo nyo daw ako. Sabi ko, hindi. I only know Pastor Ron about, wala pa nga yatang 1 year. Pero casually, sabi ko, I know him. Pero I know his story and he also knows mine in a nutshell, sa kabuuan. Pero pag nag-uusap kami dito sa podcast at binabasa namin yung salita ng Diyos, kahit anong topic yung ibigay niya, wala naman akong pag-aaral na under him na talagang tinuturuan niyo ako. Pero pag sabi niyo sa akin, basahin niyo to, ito yung sa scriptures, ganun ganyan, following yung tamang interpretation at tamang exegesis or hermeneutics, yung mga sinasabi ng ating mga layman or yung mga theologians na nagtuturo, nakukuha ko yung inyong sinasabi without much explanation. And ngayong gabi, itong tungkol sa Invisible Church, ito hindi naman tayo nag-usap. Binigyan niyo lang ako ng outline. Tayo ngayon nagsasalita. Hindi naman kayo nagsasabi, hindi ganyan, di ba? Sabi ko sa inyo, correct. Kasi nga, we belong, Brother Toto, to one spiritual body of Jesus Christ. Hindi nga tayo magkasama sa local church na membership, but magkasama tayo sa isang body. Kasama tayo dun sa nabaptized na binabanggit dito sa Corinthians. We are all baptized into one body. And this is not a local church. Magkaiba nga kami ng local church Pero we belong to one body. Anong body to? Ito yung sinasabing Jesus na church, yung body niya spiritual. At we are having one spirit. No? One body, one spirit. Kaya ang message natin, Brother Toto, pag-uusapan ay gospel. Isa lang. Nagtutugma tayo. Ano tayo practice Hindi ba tayo nagpa-practice lang? Sabihin. Pero because of the fact na we belong to the invisible church, we belong to the one body, universal. Kaya sinabi universal kasi hindi pa natin alam kung sino mga talagang kaanib dyan sa mga first Christ, mga mananampalataya na registered in heaven na sinasabing Jesus Christ. Ito po ang totoong church. Ito yung totoong church. Hindi kailangan na sa isang organisasyon kayo. Hindi kailangan na sa isang institusyon kayo. Kaya para hindi kayo ma-scam na marami nagpapakilala sila ang tunay na church, just go back to the scriptures at labing nyo kung paano, alin po ang true church. Ang true church, yung body, spiritual body na Christ. So as a review, i-review lang natin sandali itong pinag-usapan natin. Bakit tinawag na invisible church itong spiritual body ni Christ? At hindi sila isang denomination. No? Kasi it is invisible to human eyes. Ibig sabihin, we cannot perfectly distinguish who among the professing Christians are truly saved. No? Halimbawa, pupunta ako sa church na local church ni Brother Toto. Hindi ko pwede mapinpoint, ito, saved to, ito, totoo to, ito, hindi. Hindi natin alam yun. It is only God who can say that. It is only God who knows them at nakakilala sa kanila. At number 2, ang invisible, ang distinction nila, ang pagkakaiba ng visible church sa invisible church, yung visible church is the outward gathering at yung invisible church ay inward reality. Binubuo ito ng mga genuine believers, all time and space. Kaya nga di ba sabi ni Jesus sa Brother Toto, sa book sa Matthew chapter 7, mapapansin nyo, maraming tatanong kasi nito, Brother Toto, ano ba yung sabihin ni Jesus dito? Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me,
Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name or do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Eh dati nung ako'y nandun pa sa ating pinagsasama-samahan dating institusyon, eh ibig sabihin niyan hindi lahat kinikilala. Ang kinikilala lang niya yung tumutupad sa kautusan, sa 10 utos, nagsasabat. 'Pag hindi ka nagsasabat, ika-cast out ka. Mali pala yung gano'ng pananaw ko, Brother Toto. Bakit mali? Kasi ang aking explanation ay visible local institution, ang church na totoo, hindi pala, hindi institusyon. Kundi sinasabi dito ni Jesus Christ na doon sa true church, doon sa kanyang spiritual body na binubuo ng mga genuine believers, mga genuine born again. Eh, ang tinutukoy niya dito local sa invisible church marami diyan sa visible o local church institution, 'no? Sa institusyon lahat yan nagsasabi naman Lord, eh, di ba? Lord, hallelujah! Kahit naman hindi totoong na born again, hallelujah! Sabi pa nga nila dito, sabi pa ni Jesus dito, "Hindi ba Lord, nag-prophesy kami sa pangalan mo?" Katulad halimbawa si Ellen G. White, "Lord, I have the gift of prophecy." Prophecy ako, ha? Tapos, nagsasabi pa rin, "Hindi ba nagpalayas kami ng demonyo, at gumawa kami ng himala sa pangalan mo?" Ibig sabihin mga Christians 'to, Brother Toto, hindi 'to mga pagans, hindi mga unbelievers. But ang sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo nakikilala. Ang ginamit niyang word dito, Brother Toto, I never knew you. Kahit kailan, hindi ko kayo nakilala. Kasi, Brother Toto, naniniwala ako sa ang sovereignty ng Diyos bago niya likhain ang mundo. Meron na siyang elect, meron siyang nakikita na mga tunay na maliligtas, Diyos na nga nakakaalam, eh. Ito yung tinatawag nating doctrine of election. In his mind, nakita na ng Diyos kung sino yung mga tunay na sasampalataya sa kanya at tunay na mananatili hanggang sa wakas. God already knows who are them. Kaya nga hindi na kailangan ng investigative judgment, eh. Hindi na kailangan investigative judgment, hindi na kailangan mag-imbestiga ng Diyos. Kasi bago pa siya lumikha, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, 'di ba? Sabi dito, basahin siguro natin para ma-relate natin 'to sa ating binasa at masagot din natin yung tanong ng ating viewer. Meron siyang tanong kasi dito na about it, eh. Eto, sabi dito, "Blessed is the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us in Christ with spiritual blessings in heavenly places. And He chose us in Him." Pinili na tayo sa Kanya before the foundation of the world. Bago pa pala tayo panganak sa mundo, Brother Toto, alam na ng Diyos kung yung mga na kay Kristo. Kung sino yung mga taong sasampalataya kay Kristo, alam na ng Ama yan. Na? Kaya nga ang bless ng ang pag-blessing, it's a blessing, yung pagpili ng Diyos sa atin. Pero ang blessing nito, konektado si Christ, who bless us in Christ. He chose us in Him. Ito yung nakakalimutan ng iba, eh. Sabi kasi ng iba, ang pagpili ng Diyos sa mga liligtas, mystery, Brother Toto. Walang sinabing dahilan. Pero ang linaw ng dahilan dito, eh. He chose us in Him, in Christ. Nakita na ng Diyos kung sino yung taong sasampalataya kay Christ at mabo-born again. So ang pagpili ng elect ng Diyos na kanyang pipiliin bago likhain ng mundo, yung mga sasampalataya kay Kristo. Nakita na ng Diyos yan. Before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in Him. In love, He predestined us. Kaya naniniwala ko sa predestination, pero conditional po ito based ng iyong relasyon kay Christ. Kung ang predestination nakakonek kay Christ lagi. In Christ, in Him, for adoption to Himself as sons through. Ito yung nakakalimutan ng iba, Brother Toto, eh. Ang predestination laging nakakonek sa pagtanggap mo kay Christ. Pero kung hindi ka tumanggap kay Christ, hindi ka kasama sa elect na na-predestined. Yun ang gusto natin sabihin. Kaya, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins, according to the riches of His grace, which He lavishes upon us in all wisdom and might. So, ano ibig sabihin to? Kung babalik tayo dun sa Bible verse na ating binasa sa Matthew, yung sinabi ni Jesus na, I never knew you.
Hindi naman sinabing, "Hindi na kita kilala." 'Pag sinabing, "Hindi na kita kilala," dati kilala niya. Pero sabi niya, "Kahit kailan hindi ko kayo nakikilala." Napansin mo, Brother Toto, ang pagkakaiba? Mm. Hindi niya sinabi na, "Hindi ko na kayo kilala, dati kilala ko, ngayon hindi." Hmm. Ang In the sinabi ni first Jesus, place, "I never in the first I place, never hindi na in kita the first kilala." place, I never knew you. Yan gano'n. Kasi nga Oh, dun sa binasa so natin sa Ephesians, alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas at yung kanya kasi nakita niya na sila'y tumanggap kay Christ at before saka the foundation of the world. Oo. At saka Brother Toto. mapapansin ninyo doon sa argument nung mga taong nagsasabing, "Lord, bakit hindi kami niyo kilala? Kasi sabi Oo niya, nga, gumawa kami ng mabuti para sa'yo, 'di ba? yung Did wala. we not?" Oo, Parang sinumbat pa nila sa nagsabi Diyos, oo nga "Pray 'no? kami para sa'yo? Hindi ba Oo nga nagka-cast 'no? out kami ng demon sa pangalan mo? Hindi ba Oo. yun nga, marami kaming mabubuting ginawa sa ngalan mo?" So they are, using yun nga, Christ as the front of their own good works, not the works of Christ. So dito, Yes, when Jesus says, "Hindi kita kilala," because yun nga, yung unang-una sa in the lahat, ang first Diyos place. lang ang nakakaalam ng puso natin. And Yes, tama kayo dun kanina yes. nung binanggit ninyo, na hindi kailangan ng Diyos mag-imbestiga, yung tinatawag na investigative judgment. Kasi Oo. alam niya kung sino yung kanya, eh. And 'di ba? Mm. I know, sabi na lang, eh, "I know my sheep and my sheep know my voice and they follow me."